unahin ko na yung reaksyon ninyo doon sa na dumulog ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa isang korte sa QC para pigilan o kaya ay mag-issue ng TRO para doon sa mga ebidensyang pwede iharap sa hearing bukas. Well, again, yun ang sinasabi natin, talagang desperado at ginagawa talaga ang lahat para mapigilan yung hearing bukas. No? Kahit sa tingin natin, premature pa nga, pero tumakbo na sa Supreme Court para mapigilan yung hearing bukas. Bakit napakaagang tumakbo nila? Gayong hindi pa nga nakukumpleto yung proseso sa Justice Committee at lalong hindi pa bumoboto ang buong House. No? So very premature, pero ang ibig lang talaga sabihin, ayaw talaga nila matuloy yung hearing. Okay. No? At so tumakbo sa Supreme Court, tapos ngayon naman tumakbo na naman sa korte para pigilan na naman yung request for document. So talagang ginagawa nga ang lahat para mapigilan ang pagsiwalat ng mga ebidensya yan, di ba? Laban sa kanila. Mukhang ganun ang nangyayari. Yung events kasi lahat nakatutok na for tomorrow, Congressman Tino. Kung meron bang posibilidad talaga na maglabas pa ng TRO itong RTC sa QC at ano epekto nito doon sa mangyayari bukas? Well, anything is possible. So kung may TRO na ilabas ang isang korte, di maaring pwedeng pag-usapan pa rin ng committee yan, ng Kongreso, pero usually nire-respeto ang mga TRO, diba? Yeah. So, anything can happen. Yeah, pero in the same way, pwede maglabas ng TRO ang Supreme Court, no? At any time. Yeah. So, yun na nga, kung ang senaryo is wag buksan yung mga ayaw pabuksan ni Mans Carpio na mga dokumento. Tatayo pa rin naman yung hearing ba bukas kung magpo-focus yung sa ibang mga aspeto ng gustong investigahan ng komite. Like katulad nung Mans Carpio, nung Madriaga mga documents. Yes, wala namang makakapigil sa Committee on Justice para gampanan ang kanyang constitutional duty. Actually, nakasaad po yan sa Konstitusyon na kapag merong finding ng sufficiency in form, substance, at saka sufficiency in ground, kailangan magdaos ng hearing ang Committee on Justice. Okay. So, hindi po maaaring pigilan yan. Pero, sir, magandang gabi, si Maricel po ito. Yung sinasabi po kanina na pagpa-file ulit ng petition ng kampo ni VP Sara, just in case na mag-issue nga po sila ng TRO, hindi po ba ito pag-overlap ng mandato ng Supreme Court at ng Congress? Kasi kumbaga ongoing na yung impeachment hearing ninyo tapos may biglang ilalabas na TRO. Paano po yun? Well, tama po yan. Kaya nga po kung mag-i-intervene ang Supreme Court, pwedeng may banta ng constitutional crisis. Dahil pwedeng mag-decide ang Kongreso na katulad sa nakaraan ay susundin, tatalima sa utos or decision ng Korte Suprema. Pero being a co-equal branch, pwede rin naman na tindigan niya na siya ang may exclusive na poder batay sa konstitusyon sa proseso ng impeachment at siya ang magtatakda kung ano ang mga rules na gagabay sa prosesong ito. No? So, yun ang problema kung sakaling manghihimasok muli ang Korte Suprema sa impeachment process. So, krisis yung nakikita ninyo pag nangyari. Yes, yun nga. Pwedeng ganun. Lalo pa kung
kung bibigay ang Kongreso, katulad nung nakaraan, the crisis will be averted. Walang crisis, di ba? Pero pwede rin namang hindi, di ba? Kasi nga co-equal branch. Okay. Sir, balikan ko lang yung nabanggit kanina ni Jovi tungkol po dito sa sulat ni Ramil Madriaga. Gaano ka-importante po itong sulat na ito, handwritten, na testimonya niya dito po sa gagawing hearing? Well, as of now, as far as I know, ay hindi yan kasama sa complaint. No, yung particular na statement na yan, ang nakapaloob sa mga impeachment complaint ay yung kanyang sworn affidavit. No, at yun mas nagpapatungkol sa among others yung pondo, no, paggamit ng pondo na tila kaugnay sa confidential fund. Yun, sworn affidavit yun. Ngayon, nakita ko lang naman sa social media, parang may handwritten, several pages na handwritten. Yes. Pero hindi naman natin alam kung ano ang status nito, kung sinumpa ang salaysay ba ito or what. No? So, at hindi pa rin naman yan nakararating. As far as I know, hindi pa yan nakararating sa komite mismo. No? So, kaya mahirap din mag-speculate kung ano ang gagawin ng komite sa statement na yun. Good evening po, si Chicky Verhel po ito. Sa puntong ito po, meron pa po bang mga additional evidence na pinapadala po ngayon for tomorrow's hearing or even for the succeeding hearings po, or wala na po muna sa ngayon? Well, batay dun sa nakaraang hearing, nag-issue ng mga subpoena this second for many documents. No? So kasama doon yung mga salin ng vice-presidente, for example, kasama rin yung mga documents from COA. So maraming mga dokumento yan, yung mga audit observation memos, mga accomplishment reports na sinagmit ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, mga acknowledgement receipts, yung mga resibo, including yung mga notorious na Mary Grace Piatos at iba pa. So, inasupina ang mga iyan. So, merong mga hindi bago, kumbaga, nailabas na yan nung nakaraang mga in the previous Congress, pero meron ding mga bago, including yung affidavit ni Madriaga at saka yung mga salin. So, bago yan. Oo. So itong mga to po, itong mga sinapina po na the ones you mentioned po, ay na-secure na po ito, lahat po ito, or meron pa po tayong hinihintay pa? Well, nasa minority ako, so I'm not the best person to ask, no? Mas maidam yung si Chairperson Jinky Luistro ang magsabi niyan, no? Pero I believe, unofficially, I believe, merong ilang mga dokumento na na-secure na, pero hindi pa yata lahat.